doon na ihayag doon sa naunang pagtalakay. Para may sarili kang expose, may sarili kang version. Oo, Kumbaga nagbida-bida. hindi dapat na ginawa pa yon. Ayun. Kumbaga, kalabisan na yon. Sa tuntunin kasi, bawal na yon. Okay. Yes, meron kaming food elevator, pero hindi namin siya ginagamit. Dumidiretso kasi ito sa kitchen. So if may gusto kami food, umaakit siya. May papress ko nun. First time ko makakita ng food elevator. Yung elevator sa tao, marami yan eh. Balita ho natin, dini-activate na daw ho nitong si Claudine Ko yung kanya mga social media accounts. Pero hindi ho dito matatapos ang usapan, ika nga. Kasi yung ating mga kababayan, masama ho ang loob nila eh kasi nagbabayad ng buwis. Tapos ganito ho mababalitaan natin na screen record na ho ng mga kababayan natin kung gaano karangya ang pamumuhay nitong mga anak pamangkin ng mga congressman sa Pilipinas. At isa na ho dyan, yaang si Claudine Ko. Kaya kung inaakala nitong si Claudine Ko, siya pagde-deactivate niya na yan ng kanyang mga social media account, tapos na usapan. Nagkakamali ho kayo. Nag-uumpisa pa lang ho tayo. Dito sa video na to, i-flex ho niya yung mga mamahaling kagamitan sa kanilang napakarangyang bahay, ika nga. Yan ho ang gagawa natin na reaction video dito sa video na to. At marami pa ho tayong video nitong si Claudine Ko na kung saan makikita ho natin na hindi ho talaga akma, ika nga. Sa sweldo ng isang politiko o sweldo ng isang kahit nasabihin nating kontraktor, pagpalagay na natin, hindi ho kayang gawin yung ginagawa nitong mga pamangkin ng mga politiko na to. Mamaya ho papasadahan natin yan. At pag-uusapan din ho natin dito, itong isa sa mga naging tauhan o naging ika nga influencer na kumakampi sa naratibo ni Martin Romualdez. Yaang si pangalan nito? Yaang si Lakas Tama, no? Meron ho siyang isisiwalat dito. Iisa-isahin ho niya yung mga pangalan ng mga influencer na hawak daw di umano nitong si Martin Romualdez. Kaya yan nga ho ba sinasabi natin, no? Mag-ingat ho kayo sa inyong mga pinapakinggan. Akala nyo baka DDS supporter o namamangkas sa dalawang ilog o di ba? Mag-ingat ho kayo. Kahit tayo dito sa PH Update, kung medyo diskumpiyado ho kayo, i-call out nyo ho ako, ipagtanong nyo ho ako mga kababayan. Ipagtanong nyo totoo ba yan si PH? Baka naman ginugood time lang kami niyan. Pwede naman ho yun, wala namang problema yun eh. Pero mahalaga dito, ika nga, malaman nyo ho na yung mga sinusubaybayan, pinapakinggan, totoo sa kanilang mga sinasabi. Ganun lang naman ho yun mga kababayan. Umpisahan natin ang ating talakayan sa pagpapaalala na 970,000 subscriber na ho tayo. Palakpakan. Konting tiis na lang at ika nga, 1 million na ho tayo. No? Sana sa lalong madaling panahon makamtan na ho natin yung 1 million subscriber na yan. No? Isa ho kasi yan sa mga ika nga milestone ika nga dito sa PH Update na inaabangan natin na makuha na ika nga. Ito, pero wala akong yan. Kumbaga, kung meron kayong kamag-anak na hindi pa nakasubscribe, edi yung buong angka nyo ho, ipasubscribe nyo na dito. Ito si Lakas Tama. Kilala ho ito sa social media. Kilala ho ito. Magkakagrupo yan. Sila Rendon, sila Toyo, yung mga magkakasama yan. Okay? Ito mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako namatay, Romualdez, siya may kasalanan nito. Ha? Yung tatakbong Pangulo ng 2028, huwag niyong iboto yan. Ayan, sasabihin mo na lahat. Ang galamay niya, sila Erwin Tulfo, Toyo, Rendon, Nico David, Maagago, at iba pa. Nico David, kaya pala, palong-palo ito sa kay BP Sara eh. Kaya pala nung nakalipas na taon, talagang, pati itong mga social media influencer na to, di ba? Palong-palo sila sa kakabira kay BP. Wala naman laman ng mga utak, ika nga. Di naman nila alam, ika nga yung dynamics ng politika. Pwede pinasok nila. Yan ang problema kay Tambay. Kuha siya ng influencer. Maraming followers. Pero hindi sila kilala doon sa partikular na vlogging na yon. Hindi kayo makakasabay doon sa mga mahuhusay na vlogger. Kagaya ni Ma'am Sas Rogando Sasot. Tayo hindi naman tayo kausayan, ika nga Kumbaga, nagre-react lang naman tayo dito. Pero pagdating sa, ika nga, critical thinking, Sas Rogando Sasot, syempre, banat ba? Yan ang mga malulupit. Diba? Joey, Third Floor Studio.
Yan talaga ika nga, pagka sumalansan ng issue yan, talagang pulidong-pulido. Ngayon ay kung itong mga ano na to, social media influencer, papasukin nila itong madugo kasi yung larangan ng politika. Saka dito hindi ka pwedeng pabalabalin to. Oo, siguro may views ka ngayon, pero hanggang kailan? Hanggang kailan ka may views? Yun ang tanong dun eh. Oh. Hanggang kailan na mayroong makikinig sa'yo? Kasi one miss ka lang dito eh. Hindi ka gaya ng lifestyle vlogging. Nagkamali ka, papatawarin ka ng mga ano mo. Pero dito sa masyadong maraso itong space na to. Pagka ikaw medyo sumablay dito, yung tipong prinsipyo mo naging questionable, mayayari ho kayo sa mga viewers. Yun ang sigurado dito. Kasi pinag-uusapan dito yung prinsipyo, yung tayo mo sa mga issue. Kung kanino ka ba talaga naniniwala, doon lang ba sa views mo? Ano ba talaga ang dahilan mo ba't pinasok mo to? Para lang ba mag-views ka? Pagka lumipat na sa kabilang kampo yung views, lilipat ka na din. Diba? Marami yung ganyan. Time will tell, ka nga. Mga tao, nasa flip top yung iba vlogger, yung iba mga kilalang tao. Alam ko yan. Ayan, sinasabi ko na ngayon to kahit ikapahamak ko pa to kasi wala na rin eh. Ipapahamak na rin ako ng isang to dahil bayaran na rin siya. Sa bagay, malaki mag-offer rin tao eh. Yun yung kaban ng bayan na pera na ginagamit sa mga influencer para protektahan ng pangkokorap. Ito. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Kung meron daw mangyari dito kay Lakas Tama, wala ka tayong ibang sisi. Parang parang kay BP Sara yun. Diba? Kung merong mangyari sa akin, diba? Yung mga kalaban ho kasi mga ganun yung utak nila. Ito na ho, si Claudine ko. Marami pa ho tayo. Abang lang ho kayo sa mga susunod na video natin. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kaagarbo, kung gaano kayaman ang pamumuhay nitong alin na to. Okay? Medyo natakot yung room. Ayan, nakikita nyo, may mga figurine. So, ito, binili pa ito sa Greece. Sobrang tagal dumating. Medyo natakot kami kasi baka hindi dumating. Pero siguro mga after 1 month or 2 months sila dumating. 6 months. Mga 6 months? Ayun, so 6 months pa pala before dumating. So nakakakaba kasi medyo pricey yung mga ganito. So lahat ng makikita nyo ganito sa bahay, from Greece yun. Our ref. So ang ref namin is from Samsung. So yeah, when you open it. Laki ng ref nyo, madam Kasi isang flood control dyan. Ayun na siya. Ayun yung ref namin. Di pa ata kami nakakapag-grocery kaya medyo kulang pa. Daddy. So, ayan, yung gate, automatic siya kasi may remote kami. So, ayan, si Daddy. Nice. So, yung gate nila is merong remote-controlled gate opener. So, kasi ito, guys, parang kilala ko kung sino yung nagre-react sa video niya, yung si Austria. meron kaming food elevator, pero hindi namin siya ginagamit. Dumidiretso kasi ito sa kitchen. So, if may gusto kaming food, umaakit siya. First time ko makakita ng food elevator. Yung elevator sa tao, marami yan eh. Pero yung katamaran mo, nakapagkain na nga lang, iaabot pa sa kusina, sa kwarto mo. Nako, anong food elevator? Baba kayo dito, kain tayo sabay-sabay. Anak ng toko. Ito ba sakit na mga mayayaman? Yung tipong pagka ikaw magulang na kagaya nitong sila magkapatid na ko na to, Shaldi ko at itong si, ano pangalan ng kapatid niya? Di ba? Yung tipong lahat na lang na maiisip ng mga anak nyo, talagang ginagawa na lang. Dad, gusto ko sa kwarto ko mayroong food elevator. Bakit na? Minsan kasi pagka tinatamad akong bumaba, parhatin nyo lang pagkain ko sa taas. Ako makarinig no, sabay batok. Baba ka doon, kain tayo doon sa baba. Sabay-sabay tayong kumain tapos magkwentuhan tayo. Di ba? Anong food elevator? Floor, second floor, ganun. But we don't use that usually. social naman, man. Room. Pati yung si Austria na na bumilib ang social naman men. Ito, marami ho ito mga kababayan. Ito realidad reality check sa mga hindi pa nagagalit dito sa particular na issue na to. Aba, kailangan nyo na hong magalit. Lalo na yung mga kababayan nating kayod kalabaw. Sa araw-araw, dumadaan sa baha, dumadaan sa traffic. At dahil yan sa palsipikadong pagnanakaw nitong mga walang yang politiko na to. Pakinggan nyo ito, game. Tax ka na nga sa perang kinikita mo, tapos may tax ka pa sa bagay na binibili mo, tapos may tax ka pa sa mga bagay na pag-aari mo na, pagkatapos pati yung perang inipon mo, may... Buksan nyo ho yung mga mata nyo. Share nyo ho ito sa mga anak nyo.
Para magkaalaman na talaga, ika nga. Tingnan natin kung gaano kakapal ang mukha nitong si Romualdez. tax na rin, tapos mababalitaan mo, ganun na lang nila nilulusta yung Tingnan yung mga DDS ngayon. Napakakalmado lang namin. Hindi kami nakikipag-away. Kalmado lang. Di ba? Di kami nakikipag-away. Ang Diyos ng tadhana ang nagbibigay ng problema dito sa administrasyon na to. Hindi ho absuelto dito si Bangag. Baka akala nyo. pera ng taong bayan. Aray ko talaga, it's more fun in the Philippines. Yung may tax ka na nga sa perang kinikita mo, Diba? It's more punch in the Philippines ho talaga. Ito naman, dinaan na lang ho sa pag-rhyme nitong si Kuya, yung kanyang saloobin. Galing. Yayaman nyo pala. Yung content, puro thirst trap sa Sokmed. Pero yung pera galing sa thirst trap men, private jet. Thank you, Lord, Ama namin. Baka thank you sa amin. Di mo pwedeng matawag na hulog ng langit yung nakaw na pagkain. Pero correct. Hindi natin pwedeng tawagin na hulog ng langit yung nakaw. Yung nakaw na 759,000 na pagkain. gets ko naman, well provided for ng parents. Uhaw sa atensyon yung nakulong sa flex culture. Kaya thirst trap, damn! Kaya sige, pwede na kayo mag-upload ulit. Kasi dadaan yung panahon, makakalimot din ng galit. Pero mananatili yung panlasang mapait. Na kahit anong marating nyo sa buhay, di kami mabibilib. Trust me, we won't hate it. It's just facts kapag sinabi kong na yung buong bansa pa yung kailangan lumiit para lang yung kanya-kanyang pamilya nyo yung lumaki. I think you get it. You have a cursed reality na may kailangang mamatay para lang ikaw yung makapagdamit. Nice. Galing. Diba? Sakit. Tayo natutuwa tayo. Kasi kahit pa paano, sumasali na sa diskusyon yung mga ordinaryong Pilipino. Diba? Kasi napansin din ng mga kababayan natin, bakit nung Tuadcom ang iingay nyo? Bakit nung Tuadcom lahat na lang kayo, naglulundagan kayo, diba? O bakit ano nangyari ngayon? Diba? O ito, rekta na ho tayo dito kay ano. Teka lang, hanapin ho natin, baka merong saganang mamamayan. Kung merong saganang mamamayan, siyempre, priority yun, higa nga, maraming, ano bang aasahan natin sa September 1, di ba? Doon natin malalaman dyan sa saganang mamamayan. Nandito ba si Sen Marcoleta? Upcoming pa lang Ano bang araw ngayon? Friday ngayon eh. Oh, bakit wala? Alas 4. Alas 4. Wala pa ba? 22 hours sagot to eh. Oh. Abang ho tayo ha. Antay-antay lang ho tayo. 4:30 daw. 2 minutes. Dito ho muna tayo kay Joy Belmonte. Pakinggan ho natin itong si Mayor Joy Belmonte. Officers, yung ating microphone, kindly assist. Please raise your hand para malapitan po kayo ng aming media officer, and then kindly introduce yourself, your media affiliation, and reminder na po na ang questions po natin ay tungkol sa ating topic for today. Thank you so much. Yes, please, ma'am. Good morning po, panelists. Angie de la Cruz po from Filipino Star ngayon. My question is for Attorney Piral. You had mentioned earlier that 15 contractors na top contractors na minention ni PBBM. May 7 po na contractors na napasok sa Quezon City. Is it completed na po yung kanilang mga ginawang construction dito? Or hindi ba isa sila sa naging dahilan po ng pagbaha sa Quezon City? Based on your observation? Hindi pa po completed lahat, ma'am. We can provide you with the data, pero hindi pa sila completed lahat. For example, the Matalahib Creek that we issued yung letter of objection, the contractor there is St. Timothy. So, Nako, St. Timothy doon po sa 7, wala pa pong kompleto. Under construction po lahat. Actually, iba-iba yung status niya. We can give you the data. Okay po. My second question is, yung pong kanina, na nagkaroon po tayo ng total projects in Quezon City, 1,652. Na-approve lang po ay 138 sa Quezon City. Doon po sa approval, na complete po ba ito ng mga project? At hindi ba ito naging cost din ng baha sa...
or whatever. Okay. Any update po dito sa 138 approved projects po sa Quezon City from the 1,652 projects? Ma'am, hindi naman lahat yung flood control. Ang flood control lang doon ay 2 lang. Ongoing siya. 2 lang po yung approved. Thank you po. Thank you. Yun lang. Thank you so much. Dito naman po muna sa kabila. Yes po. Sir, ma'am, good morning. Sheena po from SMNI News. To Attorney Carlo po. Yung pong base investigation natin, yung anomalous project na nakita natin, ano po yung liability nila, sir? Kung at the same time, lalo na doon sa 7 contractors po, doon sa 15 contractors. To which anomalous project are you Yung referring? nakita po natin, base investigation po natin na pinyasan kanina. Well, yung sa amin po, ang primary concern namin is hindi ma-obstruct your maka-impede or maka-aggravate sa flooding ng city. All avenues are currently open. Kung ma-alleviate, ma-mitigate, or ma-rehabilitate ng DPWH or whatever agency yung problem, hindi pa naman kami magsasampa. Pero like I said, kung hindi po ma-resolve, ready and willing po yung Quezon City government kasi it's a violation nga po ng ating local ordinance which is premised upon the local government code. So I imagine pag violate mo yung local government code as a public official, you are liable for administrative charges to say the least, like grave misconduct or the like. Thank you. Next question. Hi, good morning. I'm Ia Gozon po from Rappler. Nabanggit po kanina yung mga flood control projects na wala pong certificates for coordination. Pero kahit wala po itong COC, hindi po ba na-alert yung LGU kasi mag-a-apply pa rin ng other permits, I guess, para mag-start ng construction? Yes, actually, hindi sila nag-a-apply ng permits. So, for example, while horizontal projects to, kailangan pa rin ng excavation permit. So, walang permit. Wala siya lang. So, to clarify po, ito pong mga flood control projects na walang COC, wala po to at all permit, any type of permit na in-apply sa LGU? Yes, Basta lang po sila. Kasi ang ginawa natin, yung Certificate of Coordination is a requirement of any permit. So, yun. We cannot issue a permit without the coordination. Okay, thank you. Next question po. Thank you. Ayun, attorney, in connection pa rin po dun sa tanong na yun. Paano nakakalusot ang hindi pa approve na application for Certificate of Coordination? Natutuloy pa rin po ba ang mga implementation? And how is the process of objection made by the LGU? At kung may response po ba sa mga ginagawa niyong objection po dun sa mga application for COC? Well, for the, kung bakit nagpo-proceed, the question is, well, we don't know why. So, hindi naman natin, well, wala silang coordination at first instance. So, hindi natin alam kung bakit tinutuloy. So, outright, violation siya ng 3 policies kanina na minention natin. Tapos, what's the other question? Sorry. Okay. Ano po yung proseso ng pag-object ninyo? Are you sending a communication letter to them? And ano po yung response nila? Yes. Somehow. Yes, on process siya. We issued letters of objection and na-receive naman nila. So far, nag-stop naman yung activities on site. Okay, kay Mayor naman. Mayor, anong reaction niyo po dito? Kumbaga, parang hindi nirespeto yung LGU, no, kung walang coordination sa inyo. So anong reaction niyo po dito sa mga natutuloy pa ring proyekto? So una, actually they have every opportunity to present, no? Kasi nga binanggit kanina ni Engineer Peral, we have an infracom. So that is created by executive order. And the national government agencies are members of the infracom. So that is the proper venue where they present all of the projects na gusto nilang isagawa. At doon kinikilatis yung project. So lahat ng mga issues, private land ba, yung mga binabanggit kanina ni engineer, buildable space, etc. Project scope of work ba? Scope of work, lahat yan dinidiscuss dyan. And obviously, the outcome of that discussion, doon nagkakaroon ng basis whether to approve or not approve. Okay, so maayos naman po, alam naman ng DP yan, and they are present in these meetings. No? Kaya I wonder why hindi nila pinapresent lahat ng mga projects na balak nilang isagawa. Now, how do I feel? I feel frustrated and I feel angry because parang dinidisrespect ang local governments, no? When in fact,
ang local government code is very, very strict with regards to the autonomy of local governments. And in fact, kasama yan sa, I think, kung di ako nagkakamali sa Mandanas-Garcia ruling, na kailangan talaga magkaroon pa ng higit na autonomy ang local governments. Kaya nga, maraming mga na-devolve na mga functions ang national government sa local governments. And I think that is the direction of the government, to decentralize and to empower local governments. And this act of the DPWH is very contrary to and inconsistent with the direction of national government and national government laws. No. Thank you, Mayor. Yes, ma'am. Yeah. Maki po from GMA. Mayor, when you were investigating, of course, DPWH was the implementing agency, but when you were verifying, sino ang nag-initiate nung project? Were there congressional insertions? At this moment, Maki, I cannot be very, I guess, sure of what I'm going to answer. Hindi pa namin sigurado kung ito, ang mga projects po ba na ito ay ang nag-initiate ay DPWH lang. Ayun, okay na ho, okay na. Nandito na si Senator Rodante Marcoleta. Ito. Lipat na ho tayo. Ayun, guys. Nasabi yan kaya ang daming naiinggit eh. Bakit na? Naiinggit na sila. Sen, wala tayong magagawa. Ganun talaga eh. Oh. Correct. Oo nga, pero Sigaw din ko. dapat walang ganun eh, ano? Hindi, Sen, kayo sa inyo po, wala yun. Pero sa amin ni Nelson, kailangan namin sabihin yun, Sen. Alam naman namin yung pagiging humble, nasa sa inyo po yun. Pero alam mo, totoo yan dyan eh. Yung halimbawa, bagong opening ng klase. Oo. Tapos yung bago mong classmate ay ang galing mag-recite. Oo. Pag tinawag ng teacher, may sagot ka agad. Tapos pagka hinanapan ng assignment, may assignment, kinainggitan talaga yan eh. Totoo po. Nangyari sa akin yan nung... Ikaw ang kinainggitan. Bagong transfer ako eh. Eh kasi nasanay ako ng ganong trabaho. Kaya hindi natin may alis sa bagong pasok na senador, sa Senado. Na-intimidate siguro sila sa Nelson. Maring may ganon. Kasi yung magkakaklase, magkakakilala na sila. Bigla nga yung may dumating na bago, transfer eh. Aba eh, kung mag-recite talagang akala mo minimorize niya yung buong chapter eh. Ay, ma-unsettle lahat ang mga kaklase mo ron. Magkakaroon na ng inggitan dyan. Ayan, at kung ano ng intriga. Ang tawag sa iba niyan, para niya nabulabog ang tubuhan. Sa probinsya naman, nabulabog ang niya palaisdaan namin. Parang ganun po ang tawag dyan. Parang nag-iba-ihip ng hangin. Ganun po. Pero yung mga kababayan naman natin, kilala naman nila tayo dyan. Ano? Wala naman tayong mga objectives na halimbawa magpasikat tayo. Nagkataon lang na nagkaroon tayo ng mandato dyan. Kailangan nating isagawa sa katuparan, tuparin, itaguyod kung anong inihingi ng mandato natin. At yan naman po ay hindi na bago eh. Ginawa nyo na yan. Nakita na ng publiko yan nung kayo ay nandun pa sa House of Representatives. Sen. At doon, Sen, kinainggitan din po kayo doon. At alam nyo naman, ang nangyari... Hindi ako kinainggitan. Kinasuklaman ako ron. Halos po yun. Lalong-lalo na. Siyempre, yung nakikinabang doon sa network na napasara. Totoo po kayo. Talagang halos maglupasay sila sa sa kaka-atake. Kaya kahit anong gawin mong paliwanag, samantalang yung karamihan na sa kababayan natin, halos naliliwanagan nila. Naunawaan. Sila, napagkamalan silang, masasabi mong nag-aral. Kung makapag-Ingles akala mo mas mahusay pa sa mga Amerikano, di ba? Pero ngayon hindi nila matanggap ang katotohanan sa likod ng pangyayari na yon. Kaya makikita mo naman kung sino-sino sila. Hanggang ngayon nga po, may kim-kim pa rin ng galit sa inyo. Matakin nyo yung panahon na yun. Tinawag kayong crush ng bayan. Di ba? Pagka pinapakilala kayo dati yung chairman ng committee, di ba si Chairman Alvarado yata yun. Tapos tinawag din kayong rockstar doon. Ganun talaga, Sen. Pero pagka sila, paano nalo yun? Yun ang masakit na katotohanan. Ngayon, parang nadadagdagan pa yung gano'n. Ano? At ngayon po, ituloy na natin, Sen. Yaman din lamang, tinuloy nyo na po, sinimulan nyo na yung bagay na yan. Ngayon, na kayo po ay nag-iimbestigat, nakaunang araw na,
sa Blue Ribbon at mayroon po motu proprio investigation. Dapat yan ang tamang wordings yan eh. Nakaunang araw pa lang. Nakaunang araw pa lang. Kasi ang dami na agad. Mukhang nabulabog na agad ang tubuhan. Mukhang nabulabog agad ang palaisdaan. Hindi dapat yung nakaunang araw. Yung parang nanlamang tayo pag nakauna. Unang araw pa lang. Simula pa lang simple yun eh. Isang araw pa lang eh. Sa ganung kalawak na problema ang kinakaharap ng ating bansa, isang araw pa lang eh. Laying the predicate pa lang eh. Kaya nga, sabi niyo, Sen. Biglang kung ano-ano na yung... Bakit teka, sabi nung isang... broadcaster, di ba, ilalaki yung palaging kahit na hating gabi, nakasalamin na pang-araw. Kang mga gumagawa dyan, puro pasikat yan. Puro pasiklab yung mga yan. Puro epal. Ano kayang gagawin mo sa mga ganitong klaseng tao dyan? Hindi, ako naman, ako sa tingin ko, mukhang hindi kayo ang pinatutungkulan nun. Kundi siguro ay baka ibang miyembro ng Blue Ribbon. Correct. Kasi kung kayo po ang nandun mismo, solo kayo, malamang hindi magsasalita ng ganun po yun eh. Alam naman niya na yung committee, yung Blue Ribbon, yun ang talagang pinaka-major na committee na siya yung gaganap ng tungkulin na yun. Kapag nagpasaring ka ng ganun, dala mo na lahat. Totoo po. Pero kung sasabihin niya, yung nagpasikat, nag-epal. Palagay ko, hindi ako yun. Tama po. Ako nagtatanong lang ako ng mga tanong na talagang very basic lang. Totoo. At sinabi ko naman doon, walang nagagranistan, walang magiging, walang kumbaga, huwag kayong masyadong magpasikat, parang ganon. Totoo po. Wala tayong konklusyon na gagawin dito. Di kasi ako, ewan ko lang sa mga nakakarating din sa atin mataas po respeto sa inyo nun, Sen meron lang siguro kayong mga miyembro ng inyong komite na baka yun ang nagpapabigat sa kanyang kalooban. Baka naman po ganun lang. Yung miyembro ng komite ko, kapatid niya Teka, yun ang problema natin. Wala na akong problema doon. Sino ba kasasagot yan? Dapat mag-usap na lang silang magkapatid, di ba? Pero ayoko naman pasukan yun. Ayoko naman pakialaman yun. Halimbawa, kumprontahin ko yung kapatid niya na nandun sa komite, mahirap naman yun. Hindi ako pwedeng makialam doon. Pero may napansin ako dyan, Senator, nung nakaraang linggo, ay kasi sa mga nakaraang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee, last week, ay napansin ko, parang sabi ko, parang hindi tama. Meron ako napansin na parang para bang, bawa, maliligo ka dyan, di ba? Okay. Maliligo ka, nakapagsabon na, ay sinabon mo pa uli. Bakit? Tapos na maligo, ha? Anong napansin mo? Hindi, kasi parang sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari, ang pagkakaalam ko, di ba may privilege speech? Tapos after ng privilege speech, ay yun na, investigasyon na. Kasi yun ang, kumbaga sa introduction di ba? Okay. Napansin ko na nag-imbestiga na. Nagsimula ng araw at meron na nakatakdang mga susunod. May bukod pang privilege speech na yun din yung topic. Sa akin, bilang isang karaniwang taga-Masid at matagal na rin nanonood ng mga Senate investigation, ngayon ko lang nakita may ganon na Mabuti napansin mo yon, Nelson, akala ko nga walang makakapansin sa inyo. Ayoko namang talakay. Sen, napansin ko rin yun, Napansin ko rin yun kasi nag-iimbestiga na diyan sa Blue Ribbon. Tapos, di ba sinabi nga natin, dapat ata na una yung privilege speech. Kaso motu proprio nga yun sa Blue Ribbon Ngayon, hindi natin maintindihan na bakit biglang may privilege speech na naman itong si Ping Lacson. Pero sa bagay, talagang yung privilege speech na yun, talagang yun ang pinakamalupit na grandstanding na nakita ko. At ang nangyari ho dun sa privilege speech na yun, ang naging buod, parang inabsuelto niya lang itong si Marcos Jr. Alam niyo anong binida niya? Yung isumbong sa Pangulo PH.
Ayun yun na parang ako lang. Baka akala na, baka isipin pa nila kung parang kayo pa namumuna sa kung anong motivation, ano. Pero sa rules pa pag-usapan natin, walang ibig sabihin ano pa man. Sa rules ba, pwede pa ba yan sa rules ng Senado? Sa tuntunin ng Senado kasi kapag ang isang bagay, ang isang subject matter ay natalakay na, lalo na yon, isang major committee, yung Blue Ribbon, bawal na yung gagawa ka pa ng sarili mong pagpapahayag. Lalong-lalo na kung doon sa pagpapahayag mo, parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana doon na ihayag doon sa naunang pagtalakay. Parang may sarili kang expose, may sarili kang version. Oo. Hindi dapat na ginawa pa yon. Kumbaga, kalabisan na yon. Sa tuntunin kasi, bawal na yon. Okay. Kaya lang, pinayagan din. May pagka-liberal naman sa... Pero kung susundin mo talaga yung tuntunin, hindi akma yun. Ayun. Dapat sana ay sumama na lamang siya doon sa komite. Opo. Kahit naman hindi ka miyembro, pwede ka namang magtanong. Lalong-lalo na kung katulad at doon na lang niya banggitin yung mga binabanggit niya, pwede pala naman yun. Pwede naman yun eh. Ayun. Kasi kung sasabihin niya na kamukha ng ginawa niya, meron siyang mga pinuntahang mga... Shen, pagka ginawa niya yun, paano siya pupurihin nitong yung mga TV station na talagang bilib na bilib sa kanya, yung mga anchor na bilib talaga sa kanya, yung mga radio man na talagang kulang na lang buhatin siya tapos iparada siya sa daan, di ba? Hindi naman maaari yun, Shen. Planado lahat yan. Optics lang yan. Yung ginawa nila, optics lang yan. Yung kay Leviste, optics din ho yan. Ang totoo lang dito, pagdating sa usapin ng flood control, yung gagawin ng mama na yan, period. Iba't ibang projects. Actually, nabanggit na yung mga yun sa komite. Kasi pinag-uusapan lahat ng ghost projects. Ngayon, hindi ngayon namin napag-usapan ng detalye noon sapagkat ang sabi ko sa chairman, sa secretary ng DPWH, pinakamabuti, isumite mo sa komite yung lahat ng initial findings mo doon sa mga ghost projects. Ayun. So, yung ginawa niya, nakatukoy siya sa kanyang pansariling pag-iimbestiga. Meron daw siyang nakita sa ganitong lugar, sa ganitong siguro, mga mangilan-ngilan yun. Pero hindi yun ang kabuuan. Hindi yun ang listahan. Nagtagumpay lamang siya doon sa... May mga optics, may mga litrato. At saka yung presentation, may mga guni-guni, mga ganyan. Sa pagdinig naman kasi dapat hindi mo nasasamutan ng mga gano'n. Yun ang optics Yun ang sinasabi ng isang taong nakasalamin na hating gabi na yun ang epal siguro. Yun ang pasikat. Di ba? Ayun. Pero sa inyo, kasi wala akong narinig na binanggit kayo sa anumang pahayag na tinutulan nyo yun parang pinalagpas nyo na lang. Ay, ako naman lahat ng gustong magpahayag, kasi naitanong mo lang kung nasa tuntunin ba yun. Sa tuntunin, hindi ganun. Hindi papayagan yung ganun. Kaya lang, may pagkaliberal naman yung mga tuntunin siguro. Lalong-lalo na, matatanda na sila ron. Ako naman, sabi mo nga, transfer lang. Bagong transfer lang ako di ba? Kasi, kaya ko naman naitanong yan, Jensen, para kasing, ito pakiramdam ko lang na kasi may investigasyon na, parang ang gusto nila, the privilege speech, parang ito ay introduction para sa isang bukod na investigasyon. Correct, yun ang pumasok sa isip natin kasi alam natin, nag-iimbestiga na sa Blue Ribbon kasi pagka bago magkakandak ng hearing, yung hindi motu proprio, kailangan meron muna tatayo sa floor, meron muna magpa-privilege speech, tapos i-repair sa isang komite. Meron ng hearing na nagaganap, tapos meron pang privilege speech, yun talaga, pag-iepalo yun, mga kababayan. Napareho! Ang dami kasing arte ni Lacson Ang daming arte sa totoo lang. Ang tagal na pala nung privilege speech niya na yun, counter-checking ka. Rin ang subject. Napareho din ng, hindi ba? Katulad dito, baka nabasa nyo rin ito. Lumilitaw na, si Senador Francis Pangilinan ay nagsabi na siguro mas maganda meron tayong independent commission na mag-iimbestiga sa flood control project.
Ang ibig sabihin, iba pa doon sa Blue Ribbon Investigation? Commission to eh. Ganon. At ito ay nauna, ay sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, mas maganda siguro merong ipatupad na tayong isang batas. Magtayo na tayo ng Independent People's Commission. Ba? Oo, para yung flood control project ay imbestigahan na natin ng Independent People's Commission. Kaya sa isip ko, hindi kaya ito yung para bang nagtatayo ka ng bahay dito, Sen, di ba? Tapos nakita lang ang masasapawan tayo. Tayo rin tayo. Yung una, naglagay ng ito mga plano-plano. Tapos ito yung mga magtatayo. Sino ang mga magtatayo? Ito po. Minungkahi ni Pangilinan na pangunahan ng komisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Kasama pa si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. At isasama pa si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang ibig sabihin nito, Senjen, hindi lang plano ang nilatag eh. Meron pang detalye, di ba? Kung ano yung... So, bukod na investigating body ito? Ito, independent body na ito. Mukhang, sa tingin ko, bilang isang karaniwang mamamayan, baka magugulo, mag-conflict. Kasi meron ng... Di ba? At ang alam ko, ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Saludos and Dante Marcoleta.